This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Bilang pinakauna at pinakamaasahang programa para sa Pilipinong mandaragat, binisita rin natin ang ating seafarers dito sa Genting Dream Cruise Ship. Alright, at syempre kasama natin ang ating mga Filipino crew dito sa loob ng Genting Dream. Yes. Anong buong pangalan mo, James? James Braille Villena. Oh, James. Gaano katagal ka ng seafarer, James? 15 years. 15 years. At ito ang una mong trabaho o hindi? Hindi po. Ito ay pangalawang trabaho na. Nagtrabaho ko sa Pilipinas, sa lugar namin sa Batangas as a waiter. Pang ilang kontrata na ito? So, 14 years. 14 years? Ay, no, At so 14 contract, sorry. 14 contract, ilang years? So, like 15 years. Ang dami na rin taon, ha? May asawa na ba si James? Meron na po at isang anak. Napag-aral mo ba? Nabuhay mo ang pamilya mo dito? O kung nabuhay ko po na nakapag-ipon naman, nakapagpundat. Okay. Ngayon, anong posisyon mo dito sa barko? Dito sa barko na ang position ko is as a head butler po. Head butler. Yes. So, nag-a-assist ka ng mga VIP? Yes, VIP. Ina-assist ko din po yung mga partner ko po. I see. May mga problema kung kailangan nila. Ang asawa mo, ano ginagawa sa Pilipinas? Asawa ko po isang seafarer din also. Sa casino. Nasa iba yun nga lang po, nasa ibang kumpanya. Ibang kumpanya Yes, siya. ibang kumpanya. Pero seafarer din. Seafarer din. So, paano kayo nagkikita? So yun lang po, edi video call. Video call. Yes. Sino nag-aalaga ng anak mo? So ano po, ang lola po. Lola. Mother side po. Ilang taon na ba ang anak mo? 10 years old. Ko, ano naman ang sinasabi ng anak mo at dalawa kayo laging wala? Ano na po, sa kanya po isang normal na kasi ini-explain namin po namin sa kanya dahil kailangan na po magtrabaho para din po sa kanya. Gaano katagal pa sa tingin mo ang gusto mong taon para ikaw ay manatili na lamang sa Pilipinas? Siguro depende po kung talagang mayroon na, kung kaya na mapag-settle, so titigil na po. Siguro mga 5 to 10, something like that. 5 to 10. Pwede rin po Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy na ako po. Sa lahat ng ginagawa mo, nag-enjoy ka? Opo, nag-enjoy. Kaya parang hindi ito trabaho sa'yo? Yes. Alright, kasama naman natin yon si Lance. Magandang araw, Lance. Magandang araw po. Okay. Si Lance ay ilang taon na? Kaka-28 ko lang po nitong February. Ay, bata si Lance. Gaano katagal ka ng Marino, Lance? Nag-start po ako mag-seaman 21 years old. So, 6 years na po. Pero, 6 years na po. Tapos nahinto ako ng 1 year dahil sa pandemic. So, bali parang 5 years altogether. Okay. Bakit mo naisipang maging seafarer, Lance? Sa akin naman po, bukod sa pangarap ko rin talaga magbarko, yung same reason as everyone. Bakit pangarap mo maging barko? Meron bang pamilya niyo nasa barko? Opo. Sino? Usually, mga tita ko po, tsaka mga tito, lahat sila nagbabarko nung maliit ako. So, syempre, pag bata ka, tapos nakikita mo silang laging may, pasalubong. Oh. Saan ka nag-aral? Nag-aral po ako sa Fatima, Our Lady of Fatima University as marine transportation. Pero ngayon, nasa hospitality industry na po tayo. Ba't hindi mo tinuloy yun? Yun po, dati po akong cadet. Then after that, nag-apply po ako as OS, Inter-Island. Then nagkaroon po ng pandemic. So, hirapan po tayong sumampa. Nag-standby po tayo ng ilang araw. Tapos po nun, actually nag-aral din po ako sa Magsaysay bilang F&B. Okay, service. Then, yun po, nag-apply ako. Isinama ko po yung F&B background ko dun sa resume. Then, syempre, natanggap po ako as a waiter. Dito po sa barko na to.
So ngayon, ilang bansa na yung napupuntahan mo? Ay, ngayon po, kasi ito po yung unang international na barko ko. So, usually po Southeast Asia. Ang travel mo? Ang travel ko Okay. po. May asawa ka na ba, Lance? May anak na rin po ako, may asawa na rin po ako. Malaki na rin po yung anak ko. Ilang taon na? Kaka-7 niyo lang po last December. Okay. Opo. Hindi ko pa po siya nakikita simula nun. So, see you. Hindi mo pa siya nakikita? I mean, simula po nung nag-birthday siya. So, nandito po ako sa barko. So, looking forward na makita ko po siya ulit. Okay. At yung asawa mo naman? Nasa Pilipinas po siya. Nagtatrabaho po siya as a crewing manager sa isang inter-island na company. Paano natin napapanatili ang relasyon ninyo na matibay, malakas, magkahiwalay kayo? Tiwala lang po talaga, tiwala po. At saka dasal din. Yung po, of course, continuous na communication sa isa't isa. Regularly na pakikipag-usap po. Anong ginagawa mo, Lance? Pag kunwari nalulungkot ka, Pasko, wala ka, graduation ng anak, o kaya birthday ng anak, anong ginagawa mo? Usually po, ako naman, naiisip ko yung sarili ko na mentally strong po ako. Pero syempre, dumadating yung mga panahon na nalulungkot din po talaga ako. So, tumatawag lang po ako sa kanila. Yan, nagdadasal-dasal po ako. Then, syempre, may mga kaibigan po ako dito sa barko na tinuturing ko na rin pong pamilya. So, sila po yung mga nagiging outlet ko kapag may mga nararamdaman po akong ganun. So, ikaw ba, ano ang gusto mong magkaroon sa buhay mo? Para masabi mong titigil na ako, meron na ako dito. Ako po, siguro kapag nakita ko talaga stable na kami, siguro yung mayroon na po ako sariling bahay, lupa na pwede kong pagtaniman. Ano naman ang maipapayo mo doon sa mga gustong maging marinong katulad mo? Nung nagsisimula po akong magbarko, mag-apply talaga pong mahirap, no? Naranasan ko rin pong mag-ikot sa Kalaw ng isang araw, no? At wala pong napapala. Pero yun nga, tuloy nyo lang. At saka, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kahit na minsan di natin maiiwasan matambay. Matambay tayo, pero sige lang, dasal lang. Sipagan lang natin. And here I am. Siyempre, ako magpapatuloy na lahat magbubunga, no? Ng sipag. Hello, Kuya! Filipino? Talaga? Matagal ka na dito? Ano pa naman? 3 taon. 3 taon? Anong pinaka-trabaho mo dito? Kumantay dito. Lifeguard? Totally same lifeguard, pero deck steward kami. Deck steward din. Oo. Eh, yung nasa tapat? Sino yon? Filipino rin yan? Oo. Say hi! Asan na si Kuya? Hi, Kuya! Ayan, yung mga Pilipino nating mga deck steward na nagbabantay dito sa buong pool area. Ayan. At ang dami nilang binabantayan, oh. Papagod na si Kuya, oh. Ayan. At syempre, siya ay nagsasaway pag hindi pwede. Alan, gaano katagal ka na nagmamarino? Isang taon na po ako dito. Ito po, padalawa ko ng kontrata. Nung isang kong kontrata, 8 buwan. Tapos ngayon po, naka-4 na buwan na po. Masaya ka ba sa pagmamarino? Yes naman po. Masaya po. Okay. Sino ang kasama mo na inaalagaan mo sa Pilipinas? Meron po ako ng pamilya at sa mga kapatid ko. Sinusustentan ko po. Talaga. Ilan ang kapatid mo? 5 po ang kapatid ko. Ilan na nag-aaral? Nag-aaral po sa ngayon ay 2 na lang po. Ikaw lahat? Hindi naman po. Yun lang po ang isang sinusustentan ko. Yung college po. Okay. Ikaw ba'y may asawa na? Wala pa po. May balak bang mag-asawa? Wala pa po sa plano eh. Oo. May girlfriend ka na? Yes po. Taga saan ka? Taga saan? Sa may... Batangas po. Saan sa Batangas? Sorry, Batangas po. Oh, okay. So ito ang iyong inaalagaan, itong buong area na ito. Anong tawag mo dito sa area na to? Ito po yung aming pinaka-VIP po ito. Ito po is for palace guests only. Mga VIP guests pala ito. O kaya pala kakaunti lang ang nagsiswimming for palace guests. And then ikaw, dito ka naka-assign. Yes po. At sabi mo nga, ilang taong ka ng seafarer? Dito po, padalawang kontrata ko na po ito. So, 1 taon na po ako. 1 taon na? Yes Okay. Meron ka bang asawa, anak?
Wala po. Sino ang mga naiwan sa Pilipinas? Mga pamilya ko lang po. Yung nanay ko po at yung mga kapatid ko po. Okay, ba't ka naging seafarer? Dati po, nakita ko lang po online na may hiring po. So, nag-try po ako mag-apply, ganyan po. Tapos yun po nakapasa. Yun na po. Doon na po nagsimula ang pagiging. Gaano katagal mong nakikita sarili mong magmamarino ka? Yun po mga 10 years, ganyan. 10 years? Yeah. Ano ba ang gusto mong magkaroon ka para huminto ka sa pagmamarino? Anong mga material na bagay? Ay, gusto ko po, pag po may sariling bahay at lupa na po. Ganyan. Nakakataba ng puso. Marinig mismo mula sa ating mga kamarino na ang pagiging seafarer ay hindi lamang bumubuhay sa kanilang pamilya. Ito rin ang nagpapasaya sa kanila. Inanunsyo ng Pag-ibig Fund ang pagtaas ng housing loan limit na aabot ng 10 million pesos noong May 26. Layo din itong mas palawakin pa ang Expanded Pambansang Pabahay Program para sa Pilipino or 4PH program at upang matugunan ang oversupply ng available housing ng ahensya. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Ramon P. Aliling, ang pagtaas ng loan ceiling ay tugon sa layunin ng ahensya na gawing accessible ang home ownership sa anumang income class. Dagdag pa ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilen C. Acosta, ang pagpapalawak ng housing loan program ng ahensya ay hakbang sa paghikayat sa ating mga Pilipino na piliin ang pagkuha ng housing unit kapalit ng pagrerenta. Pero may paalala ang ahensya. Ang pinataas na maximum loan ay dadaan pa sa credit evaluation, capacity to pay requirements, collateral appraisal at iba pang housing loan guidelines. Kaya, huwag na tayong magrenta. Bumili na tayo ng sarili nating bahay. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso.